Bago naman ang nalalapit na sona ng Pangulo, balikan din natin na naging tindig at tagumpay ng Pilipinas sa pagtataguyod ng pambansang interes sa nagdaang taon. Narito ang special report ni Sofia Potenciano. Sa nagbabagong geopolitical landscape ng mundo, saan nga ba patungo ang foreign policy ng Pilipinas? Sa gitna ng mga bansang tila nag-uupugan ng interes at kapangyarihan, paano pinatitibay ng Administrasyong Marcos Jr. ang soberanya ng bansa habang isinusulong ang pambansang kaunlaran? Simula pa nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malinaw na ang kanyang paninindigan pagdating sa foreign policy. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Nagbigay daan ito sa mas matibay na diplomatikong ugnayan sa iba't ibang bansa. Ito rin ang direksyon ng Pilipinas bilang host ng 2026 ASEAN Summit na may temang Navigating Our Future Together. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. Isasagawa rin ang General Assembly ng ika-47 ASEAN Interparliamentary Assembly sa October 19 sa pangunguna ni AIPA President House Speaker Faustino Boji III. Sa ilalim naman ng Coordinating Committee of Women Parliamentarians of AIPA, pinagtibay ang papel ng mga kababaihan, isinulong ang gender-responsive laws at inclusive policymaking. We want to translate the regional commitments po ng bansa into the national policies and laws kung saan ito ay aangkop. Prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad, pagpapalakas ng depensa, ekonomiya at pagsulong ng pambansang interes sa official, working at state visits ng Pangulo. Sa state visit sa India noong Agosto, nakapag-uwi ang Pangulo ng $446 million investment pledges na maaaring tumaas sa higit $5 billion para sa mga sektor ng kalusugan, teknolohiya, infrastruktura at depensa. Sa pagpunta niya sa Cambodia noong Setyembre, pinagtibay ang mga kasunduan laban sa transnational crimes at pinalakas ang Air Services Agreement upang mapabuti ang connectivity, kalakalan at people-to-people ties. Nitong Enero, nilagdaan ang makasaysayang Philippines-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, ang kauna-unahang free trade agreement sa isang bansa sa Middle East. Layo nitong palakasin ang kalakalan, investments at mga oportunidad para sa higit 1 milyong Pilipino sa UAE. Pinirmahan din ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. It would also help strengthen both countries' defense and military relations through education, training, intelligence sharing sa field ho ng anti-terrorism, maritime security and peacekeeping operations. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan nitong Mayo, inanunsyo ang pagsisimula ng negosasyon para sa General Security Military Information Agreement at Maritime Boundary Delimitation ng dalawang nasyon. Nakakuha din tayo ng mahigit na 56.3 billion pesos na investments on semiconductor, advanced electronics, manufacturing, and sa shipbuilding industries. Japan and the Philippines are not only partners in history, we are partners in the future. Tinalakay naman sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang maritime security, trade, energy security at people-to-people ties. Isa sa mahalagang bunga nito ang pagpapalaya sa 24 na OFWs na 9 na buwang na-detain matapos mabiktima ng illegal recruitment. Overjoyed po kami lahat, nagsisigawan, nag-iiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal pong panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Nung ni-request ng Pangulo, the next day pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Matapos sa mahigit 1 dekada, muling tumulak ang isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada. Dito,
Formal na pinagtibay ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang ugnayan ng dalawang bansa sa isang strategic partnership. 4 na kasunduan din ang nilagdaan para sa kooperasyon sa turismo, kultura, enerhiya at proteksyon sa mga OFW. We renewed our commitment to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain. Ang mga ito ay nagbunga ng foreign investment pledges na umabot sa 272.38 billion pesos noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa unang quarter ngayong 2026, naaprubahan ang 42.64 billion peso investment pledges, mas mataas ng 52.3% kumpara sa 27.99 billion pesos sa kaparehong panahon nitong 2025. Patuloy din ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa harap ng mga banta sa soberanya at kapayapaan. Mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Patunay rito ang paglagda ng mga Status of Visiting Forces Agreement o SOFA sa pagitan ng Pilipinas, Canada at France na magsisilbing legal framework para sa joint military activities. Mas pinatitibay rin ito ang defense cooperation kasama ang strategic partners gaya ng US, Australia, New Zealand at Japan. Patuloy din ang koordinasyon ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs upang mailikas sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. And this has allowed us to protect and promote the Philippines' core interest in the region. Gaya na lamang po ng safety, of course, ng ating mga Filipinos overseas. And pangalawa po, yung malayang pagdaan ng international shipping sa Strait of Hormuz and ang pag-secure ng ating energy supply sa gitna ng oil crisis. Binibigyang proteksyon din ng mga marinong Pilipino na pumapalaot sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman sa ilalim ng Magna Carta o Filipino Seafarers. Ang sahod sa panahon ng krisis at pangamba at banta sa kaligtasan ay secondary lang yan. Safety and the lives of our seafarers are first and foremost. Kaya nandyan yung right to refuse sailing. Nitong Pebrero, tinanggap din ng Pilipinas ang chairmanship sa Abu Dhabi Dialogue para isulong ang kapakanan, upskilling at social protection ng migrant workers sa Gulf states. Pinagtibay rin ang bagong bilateral agreement sa Croatia, Denmark at Slovenia para sa ligtas at maayos na pag-hire ng mga Pilipino sa tulong ng government-to-government agreements. Talagang sa liderato ng ating Pangulong Marcos Jr. ay pinalawig natin yung international cooperation para masulong ang agenda ng pag-protect sa mga OFWs natin wherever they may be. Nabigyan naman ng kabuhayan at suporta ang higit 19,000 OFW sa ilalim ng reintegration programs. Mula noong 2023, mahigit 540,000 OFWs na ang nakinabang sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa hanggang sa pagtataguyod ng soberanya, seguridad at kapakanan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Pinatutunayan ng Administrasyong Marcos Jr. ang isang diplomasyang may tapang ipaglaban ng pambansang interes at may pusong unahin ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Ako po si Sofia Potenciano para sa SONA 2026.